Sometimes life gets hard, parang walang kaibigan. Akala mo iniwan silang lahat, walked away. Pero may dahilan, there's a reason behind everything. God has a plan, trust Him, He's always listening. Minsan you feel alone, parang walang nakakaintindi. Noong kailangan mo ng tulong, no one stay by your side. May tanong ka, why me? Bakit sa'kin ito nangyayari? Akala mo wala ng pag-asa, everything is losing. People come and go, di laging mananatili. But God's love is constant, never leaves you behind. Sa bawat pain na pinagdadaanan mo ngayon, may reason. Everything happens for a reason. Okay, guys, morning mga kapatid. At yan po araw ng May 23. Ano? At ngayon po ay araw ng Sabado. At yan po sa ating pagtalakay muli sa ating daily devotion. Ano? Ay tayo po ay tutungo ngayong araw ng Sabado, May 23, 2026 sa ating paksa mula po sa Acts chapter 1 verse 8. At ito po ay ating pamagatang filled with power, sent with purpose. Ano nga ba ito? At paano nga ba natin ito nakaranasan? At sa buhay ba natin, ano nga ba ang kahulugan ng ating title or topic ngayon? At ito po ay mula sa Acts chapter 1 verse 8. At ito po ay ating babasahin mula po sa Amplified Version. At sabi nga po dito sa talata, but you will receive power and ability when the Holy Spirit comes upon you, and you will be my witnesses. Ibig sabihin po nun ay madami. Witnesses. At doon sa Amplified Version, may footnote po dito. Sabi doon, ano ba yung witnesses na ito? To tell people about Jesus Christ. Sabi niya doon, about me, about Jesus Christ. But in Jerusalem and in all Judea and Samaria and even to the ends of the earth. Bakit nga ba sinabi niya ito? Sa Jerusalem lang ba ito? Sa Judea lang ba ito? Sa Samaria lang ba ito? Pero doon may kasunod, even to the ends of the earth. At bakit ito yung pagkakasunod-sunod? Tunghayan po natin at atin po pag-aralan ang salitang ito mula po sa Acts chapter 1 verse 8 na pinamagatan nating filled with power and sent with purpose. Ngayon tayo po ay manalangin at tayo po ay humingi ng patnubay at gabay sa ating banal na Espiritu. Tayo po ay manalangin. Maraming Diyos na makapangyarihan, banal na Espiritu na ngayon, Panginoon, ay nasa amin at nangungusap. Hayaan po na ninyo, Panginoon, ang iyong pagpapahayag, Panginoon, ay magbigay ng kalayaan sa aming isipan at sa aming puso. At patuloy, Panginoon, ay ikaw lamang, Panginoon, ang makita sa aming buhay. Alisin mo ang anumang gawa ng kaaway sa aming isip, sa salita, at sa aming gawa. At patuloy ka, Panginoon, na maghari. At sa bawat makikinig, sa bawat isa sa amin ngayon, Panginoon, kami po ay mga estudyante mo. Turuan mo kami, Panginoon, sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu. Gamitin mo po ang lingkod, O Lord. Speak to my vocal cords, none of me and all of you. In this I pray, in the name for Lord Jesus Christ. Amen and amen. Again, magandang umaga po sa ating lahat, at pagpapala, sa ating lahat, aking mga kapatid sa ating Panginoong Jesucristo. Madalas po nating naririnig, na bilang mga mananampalataya, ang ating pangunahing tungkulin ay magbahagi ng Ebanghelyo. Sabi nga ay yan ay lagi nating napapakinggan. Pero aminin natin minsan, nakakaramdam po tayo ng panghihina. Di ba? At kalimitan dyan takot, o pag-aalinlangan, yan ang ating mga, sabi nga ay nababata. Tama ba yung aking Tagalog dyan? O yung ating na-encounter,
no? Sa bawat pagbabahagi natin. Ano ho? At yan yung mga nararanasan natin. Panghihina, takot, o pag-aalinlangan. No? Kaya nga, minsan sasabihin natin, tinatanong natin minsan yung sarili natin, di ba, kaya ko ba ito? Sapat ba ang nalalaman ko? Paano ko haharapin ang ibang tao? Paano ko haharapin ang taong ito? Pero sa ating pong talata ngayon, no, ngayong umaga, no, malinaw po ang ipinapakita, sinasabi ng ating Panginoong Hesus. Siya po ay nangusap sa mga tao ng panahon na yun. Na sinasabi nga po dito na excuse lang po, no, na hindi po niya tayo inuutusan na gawin, no, ang isang bagay na hindi natin kayang gawin, no. Ito po ay dahil sa pamamagitan ng banal na espiritu. No? Sabi nga, hindi po natin yan kayang gawing mag-isa, kundi dahil lamang sa gabay at patnubay ng banal na espiritu. Sabi nga, bago tayo magsimula ng gawain, sinasamahan tayo ng banal na espiritu. Kaya po tayo nananalangin, ano ho, kaya po natin ipinagpapasakop yan sa Panginoon upang pangunahan tayo ng ating Panginoon, hindi ng ating emosyon. Minsan, nakabase lang tayo doon sa emosyon natin ano ho. Kaya nga po, bago siya umakyat sa langit, ito po yung yugto na yun, no, ay iniwan po niya ang isang pangako at isang utos, no, na magkakasama, no. Ang mensaheng ito po ay dito po sa atin ngayon ay simple, pero sabi nga ay makabuluhan sa buhay natin. Sabi nga po doon, hindi lang po tayo tinawag. Tayo po ay pinagkalooban, no? Hindi lang tayo ipinadala, kundi tayo ay binigyan ng kapangyarihan. Kaya nga po ang ating paglakad sa ating pananampalataya, no, sa pamamagitan ng banal na espiritu at katotohanan ay sabi nga ay nakatatayo po tayo sa katotohanan ito. No, na kung siya ang nagpadala o siya nagsugo sa atin, siya rin ang magbibigay ng lakas. Yan po ang katotohanan. Kaya nga po itong aklat na ito mula po sa Gawa o Acts ay isinulat po ni Luke, no ho, ang manggagamot, no, is the healer, no ho, o sabihin natin doctor, no. Yan. At kasama ng ating Apostol Pablo, sila po yung magkasama niyan, no. Yan, at isinulat po niya ito noong 63 AD, no ho. At ang kabanatang ito po ang kabanatang isa po ay naganap, no, 40 days, no, pagkatapos na muling mabuhay ang ating Panginoong Hesus, no. At sabi nga, nakatayo siya kasama ang kanyang mga alagad, ang ating Panginoong Kristo sa bundok ng Olive o ng Olibo, no. Na Mount Olive, doon po siya nakatayo, no. At malapit po yan sa Bethsaida, ano, bago po siya iakyat sa langit. At sa mga sandaling ito po ay nagtatanong pa ang mga alagad, no. Sabi nga niya doon sa Acts 1 verse 6, no, Panginoon, babalik mo na po ba ang kaharian ng Israel ngayon? Yan po yung yugto na yan. Kaya iniisip po ng mga alagad na noon ang misyon ng ating Panginoong Hesus ay para lang sa bansa nila, ano, at lahi nila. Pero dito po nilinaw ng ating Panginoong Hesus, no? Sabi nga, hindi lang ito limitado sa isang bansa, kundi para sa buong sanlibutan, ibig sabihin sa buong mundo. Dito po ibinigay ng ating Panginoong Hesus ang talatang ito. Kaya kung bakit po sa Jerusalem, Judea, Samaria, at sa buong bansa. At ito po ang tulay sa pagitan ng Ebanghelyo o sabihin po natin yung buhay at gawa ng ating Panginoong Hesus at ang kasaysayan ng churches. Kung bakit po nagkaroon ng churches, no? At paglago ng pananampalataya. Ito po ang manifest, no? O manifesto o formal na paghayag ng misyon ng bawat mananampalataya. Kung bakit mayroon pong church. Kung bakit po tayo ay nabibilang sa church. Minsan po kasi ang tingin natin sa church building. Hindi ko ganon. We are the churches. Tayo po, ngayon, nagtitipon. We are the churches.
hindi po building. At ngayon, sa buhay ng isang mananampalataya, kung ano ang kagandahan ng building, kung ano ang kayamanan ng pera ng building, yan po ang nagiging basehan. Ay, church yan. Hindi ho ganon. Noon, ang mga lagad ay mga simpleng tao lamang. Mangingisda, maniningil ng buwis, mga ordinaryong mamamayan. Wala silang kapangyarihang militar, wala silang matataas na pinag-aralan, at wala silang impluensya sa lipunan. Napansin po natin, ngayon talagang ang mga churches involved na lahat sa ganyan. No? Na-involved na sa mga bahaging yan. Hindi masama. Pero ang tanong, nagiging masama ba? Tungayan po natin. Suriin natin ang bawat iglesia na meron tayo. Tayo ba ay nabibilang pa rin sa kahariang ito na itinatag ng ating Panginoong Jesucristo? Kaya nga po, napakahalaga rin ng bahagi na ito at ng yugto na ito. Dahil nung pagbaba ng banal na Espiritu, nagbago ang lahat. Kahit na wala sila ang mga bagay na ito, kapangyarihan, popularidad, politika, hindi po sila na uugnay sa mga bagay noon. At ngayon, sa panahon po natin, minsan iniisip natin na maliit lang tayo, o kulang lang tayo, o simpleng mamamayan lang tayo. Pero ang katotohanan, ang paraan ng Diyos ay hindi nagbabago. Ang parehong banal na Espiritu na dumating sa kanila nung panahon na yon ay siya ring dumarating at nananahan sa atin ngayon sa mga oras na ito. Dahil ang plano ay plano pa rin ngayon. Ang plano noon, plano pa rin ng Diyos ngayon. Ano po yun? Gamitin ng mahina upang mapahiya ang malakas. At gamitin ang karaniwang tao upang maipakita ang kadakilaan ng Diyos. Ikaw at ako ay bahagi ng patuloy na pagtupad ng pangakong ito. Ang Jerusalem, Judea, Samaria at dulo ng lupa. Ito ay kumakatawan sa ating tahanan, take note nyo po, ating komunidad at ating bansa at sa buong mundo. Diyan po nagsisimula ang misyon kung saan tayo nakatayo. Kaya nga inuuna mo dapat yung pamilya mo. Kumusta yung pamilya mo? Kaya nga pag ikaw ay nagmiministeryo, sabihin niya sa iyo, ikaw ba ay Kristiyano? Ikaw ba ay pastor? Kumusta ang pamilya mo? Ano ba ang buhay mo? Paano ka binago ng Panginoon Diyos? Una po yan sa pamilya. Sunod, komunidad. Sumunod sa mga bagay. And so. Okay, ang salitang power, na ginamit dito sa ating talata, sa Greek ay sabi nga is dynamis, sabi nga po yun, dynamis, At ito po ay galing sa salitang dynamite o dynamic, Ibig sabihin, ito po ay hindi lang simpleng lakas, kundi kapangyarihan na sabi nga ay na nagbabago, na nakagagawa ng himala at may epektong resulta. Buhay natin, hindi naman lahat tayo perfecto Kaya nga po tingnan muna natin, sa pamilya ba natin may nabago sa buhay natin? Dahil tayo bilang mananampalataya, tayo bilang tinawag ng Panginoon Diyos, ang una niyang babaguhin ay ang buhay natin. Because you cannot give what you don't have. Hindi mo pwede sabihin na magpapastor ka pero sira ang pamilya mo. Dahil kasama yan na inaayos ng Panginoon. Kasama yan na magiging testimony mo sa buhay. Hindi mo pwedeng itago yan. May magtatanong at may magtatanong. Kung hindi man,
may mag-iimbestiga at may mag-iimbestiga sa buhay mo. Hanggang sa buong pagkatao mo. At ito ang kapangyarihan ng Diyos na kumikilos sa atin at sa pamamagitan natin. Kaya mas magiging effective ka sa buhay mo kung susundin natin ang pagkilos ng banal na Espiritu. Minsan, ang kinakalaban natin minsan, kaya naman ako humiwalay sa aking ganito, kung bakit na ganito ang naging buhay ko. Against sila sa aking pananampalataya. There's some conflict sometimes, hindi naman po lahat, pero tingnan natin, ano ba yung buhay natin ngayon? Meron ba tayong buong pamilya? O wasak na pamilya? May iba-ibang experience ang bawat tao. Pero, yan ba talaga ay naaayon sa kalooban ng Panginoon Diyos? Meron ba tayong dinidil sa puso natin? Meron ba tayong kapayapaan? Nakakasigurado ba tayo na tayo ay dinala ng Panginoon Diyos sa bagay na yan? Kaya nga po, doon sa sumunod, no, ang salitang witness na ating natukoy din dito sa talatang ito o saksi ay mula po sa martyrs. No? Ibig sabihin po niyan ay yan po yung Greek word ng witness. We are martyrs. No? Ibig sabihin po niyan diyan po nanggaling yung salitang martir. Noon, ang pagiging saksi ay hindi lang basta pagsasalita. Ito po ay pagbibigay ng patutuo kahit kapalit pa ng buhay. Grabe, no? I will stand on my faith. No? Kahit na ikamatay mo pa. Grabe, no? Ngayon, madami pong mananampalataya na para lang sa salapi. Kaya nilang talikuran ang pananampalataya nila para lang sa posisyon. Kahit sa gobyerno. Nakakakilabot, ano ho? Bilang isang mananampalataya, alam natin na ang Diyos ay nandyan. Hindi po natutulog. Pero sa mga taong ito, parang tila ba walang Diyos. Ang mabigat, marami pa rin mananampalataya ang nagbubulag-bulagan. Mga mahal kong kapatid sa Panginoon, ang tunay na saksi ay hindi lang nagsasalita, kundi nabubuhay din. Sabi nga po, makikita po ang katotohanan ng kanyang ibinabahagi. Kaya sabi, di ba? Tell me who your friends are and I will tell you who you are. Dito makikita rin po natin yung pagkakasunod-sunod na binanggit, no? Jerusalem, Judea, Samaria, at dulo ng lupa. Ito po yung nagpapakita ng paglago mula sa sarili natin palayo sa iba. Nagsisimula po ang paglilingkod sa ating sarili, no? Kailangan yung sarili natin compose. Tayo ay we believe, we learn, believe, and obey. Yan ang pagiging discipleship natin. Ibig sabihin, natuto ka, naniwala ka, at sumusunod ka. Ibig sabihin, sinusunod natin yung mga pinag-aaralan natin. No, yan po yun, sarili natin. No? Sa pamilya natin, ibinabahagi rin natin ito. Ano po yun? Puro salita ng Panginoon Diyos. Ang Biblia. Sa kapitbahay natin. Hanggang sa mga taong hindi na natin kakilala. At kahit sa mga taong iba ang paniniwala. Gaya ng Samaria noon. Kaya ang pagbabahagi natin yan ay hindi pakikipagtalo. Ay okay lang pala yung debate, Pastor. Yes, okay yung debate. Wala namang problema doon. Sa diwa ng pagmamahal at katotohanan na naaayon sa salita ng Panginoon Diyos. Pero kung makikipag-away ka na, sasabihin mo siya'y tama, ikaw ay mali. O kaya ikaw naman ang tama, siya'y mali. Medyo hindi tama po yun. Dahil hindi po, isang bagay po kasi natin ay naaayon sa kung paano mamuhay ang Diyos sa buhay natin. At kung paano tayo binago ng Diyos. At maging katulad ni Kristo. Paano yung pastor? Ayaw nilang maniwala sa ating Panginoong Hesus. Hindi sila nagbabasa ng Biblia. O kaya kung nagbabasa sila ng Biblia, hindi nila ito inuunawa.
Kaya nga po, bago sabihin ng ating Panginoong Yesus ang mga alagad, ay sabi nga, dito makikita po natin, hindi naman po sila parang mga siga, mga super tapang. Kasi by that time, hinahabol po sila eh. Hindi, pinapersecute po sila. Kaya nga po, mga alagad ng panahon ito ay nagtakot, nagtatago, no? Kaya nga po yan ay pumupunta sa mga lugar na kung saan pumupunta sila sa silid, no? At doon sila nagpupuri. At doon po yung konsepto ng Bible study. Ano ho? Kaya nga po, ginawa yun ng Panginoon upang tayo ay manahan, no, sa salita ng Panginoon Diyos at tayo manahan sa, sabi nga, pagpupuri at pagsamba sa Panginoon. No? Na ngayon ay naiiba na yung konteksto eh. No? Bagamat may kalayaan na tayo, pero nanatili pa rin yung persecution. No? Hindi na ng mga Samaria, kundi persecution, no? Persecution sa buhay natin, sa sarili natin, sa pamilya natin, sa paligid natin, at sa buong mundo. Yan po yung naging persecutionist na ngayon natin. Nagtatago pa rin. Hindi pa rin nakikita yung liwanag sa atin. Kaya nga minsan, pag nakikita, Kristiyano ka, ay parang hindi halata. Pero kung pinakikita natin ang pagiging Kristiyano natin, hindi dahil sa malakas tayong sumigaw, magulo tayo, no? Parang yung attention seeker tayo. Kundi pinakikita natin ito sa gawa, sa misyon na pinagkaloob sa iyo ng Panginoon, sa misyon na ikaw ay tinutulak ng Panginoon upang gawin mo ito to bless others, to be a blessing to others. Speaking to blessing, minsan kalimitan ng pag narinig natin yung blessing, tumataginting sa isip, sa tenga natin, no? Makautang kaya sa taong ito. Pinagpala ito ng Panginoon, utangan natin. Again, mga kapatid, yung utang, minsan yan ay mitya ng paghihiwalay ng isang tao. Bakit to? Kasi po, ang isang tao, pag yan ay nangutang, ang sunod na po niyan, magdadahilan na po yan. Minsan, ikaw pa nga may kasalanan eh. Bakit? Pag sinisingil mo na, yan na, missing in action na yan. Ang daming istorya dyan. Mga mahal ko kapatid sa Panginoon, makikita natin kahit sa social media. At minsan, isipin natin, ano nangyari sa aking kapatid na ito? Pero alam niyo minsan, sa buhay ng isang tao, lalo po sa amin, no? Kami mga kontraktor, ang aming pupuhunan ay minsan paikot lamang po yan. At isang bagay po na pag pinagkatiwala sa inyo ay siguraduhin po, no? Kasi hindi ho biro ang maghanap ng puhunan. Kaya nga mga kapatid sa buhay natin, bilang mga lingkod ng ating Panginoon Diyos, mahalaga po na makita natin yung purpose natin at yung power na ito. Nakikita ba yung pagiging dynamic natin, no, sa mga bagay na pinagagawa sa atin ng Panginoon? Katulad nito sa ating pag-aaral na ito, mahalaga po na makita natin. No? Sabi nga, dito po sa ating pag-aaral, may dalawang mahalagang bahagi sa ating talatang ito na kailangan po nating unawain ng malalim. Una po, is ang pangako. Ito po yung kapangyarihan. Ito po yung power. No? At ang pag-utos, no? O yung misyon. Dalawang bagay. May pangako at may utos na dapat po natin gawin. Hindi po sila pwedeng paghiwalayin. Dapat po malinaw sa atin yan. Una, pinangahawakan mo yung pangako at yan naman yan yung utos kung bakit ginagawa natin yan. For example, bakit po tayo nag-God's morning? Ito po yung utos ng Panginoon Diyos. Katulad na sabi ng Panginoon, we need to share this gospel mula sa Judea, Samaria, at sa buong, sabi nga, Jerusalem, Judea, Samaria, at sa buong bansa. No? Ayan po, that is the utos ng Panginoon. No? At ito po ay, sabi nga ay, dahil may pangako ang Panginoon Diyos. No? Sabi ng Panginoon po, therefore make them disciples, baptizing them in the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. No? And whoever believes, no, sa kanyang salita will be saved. Yan po yung pangako ng Panginoon Diyos. At sa atin, sasamahan niya tayo, even to the end of the world. Yan po yung pangako ng Panginoon Diyos. At yan po yung mission natin. At dito sa ating tinatalakay nito, yan po yung ating pinag-aaral niyan. Hindi po pwedeng magkaroon
ng tunay na misyon kung wala ang kapangyarihan at walang silbi ang kapangyarihan kung hindi gagamit para sa misyon o gagamitin natin sa misyon. Kaya nga kung ano yung meron ka ngayon, yan po yung pinagkaloob ng Panginoon. But because you cannot give what you don't have. Kaya nga po mahalaga yung equipping sa buhay natin. Huwag mong isipin na makapaglilingkod ka kung tamad ka naman mag-Bible study. Sabi nga ay, Pastor, graduate na po ako ng Bible school eh. Hindi po ba? Okay. Kung gumraduate ka ng Bible school, hindi sinabi sa Bible school na tumigil ka na sa pagbabasa ng Biblia dahil alam mo na lahat. I don't know kung merong Bible school na ganon. Pero sa akin pong pag-aaral, wala pong Bible school na ganon. Dahil that is continual learning ang Biblia. At yun, pagtutungkulan din po natin yan ngayon. Kaya nga po dito sa unang bahagi, sabi niya doon, but you will receive power and ability when the Holy Spirit comes upon you. Sabi nga, tatanggap kayo ng kapangyarihan kapag dumating sa inyo ang banal na Espiritu. Ito po ang pundasyon ng ating lakas sa paglakad sa pananampalataya at katotohanan. Ang sinasabi po ng Panginoong Hesus ay hindi tayo magkakaroon, sabi nga, hindi tayo magkakaroon ng lakas mula sa ating mga sarili. Sabi nga, mag-aaral tayo, no? Minsan, sapat na yun. Kundi, sabi nga po, tatanggap kayo. Ibig sabihin po nito ay biyaya at regalo. Hindi resulta ng ating pagsisikap. Di ba pag tayo nakikinig, oo nga, no? Tama yung sinasabi ng salita ng Panginoon Diyos eh. Yun po yun. Now you receive. Yan po yung biyaya ng Panginoon dahil hindi po lahat na nagbabasa ng Biblia nakakaunawa, naiintindihan niya. At ito po ang kapangyarihan ito ay galing po sa banal na Espiritu. Hindi po yung galing kay pastor. Kundi galing po yung sa banal na Espiritu. The Holy Spirit, siya pong ikatlong persona ng Divine Trinity. Nakasama ang Ama at ang Anak. Siya ang Espiritu ng katotohanan, ng kabanalan, at ng kapangyarihan. At dito po may dalawang aspeto pagdating ng banal na Espiritu. Ano po ito? Kasama niya kayo. Yan po yung unang aspeto. Noon, kasama lang po nila ang ating Panginoong Hesus, yung mga apostle, no? Sa physical. Kaya nga po sila ay apostol kasi nga po nakita nila ang ating Panginoong Hesus na physical ang anyo. At nakita nila ang ating Panginoon ng spiritual na anyo, His glorified body. Kaya nga po sila ay tinawag na apostle. At kung sinasabi mo ngayon na ikaw ay apostle, ibig sabihin nakita mo ang Panginoon Diyos sa physical niyang anyo. Dapat malinaw po yun. Pastor, paano po yan? Meron akong nakilalang apostol. Hindi ko alam kung ano ang sinasabi niyang siya ay apostol. Pero ayon sa Biblia, ang apostol, nakasama ng Panginoon in breaking the bread, nakasama ng Panginoon na naglingkod doon sa 2,000 years ago. Ibig sabihin, kung sinasabi niyang siya ay apostle, he is 2,000 years old na ngayon. Or more than that. Sabi nga, maaaring siya ay 2,050 years old. At dito, sa ating bahagi, ang banal na Espiritu na kasama natin ngayon, no? Kaya nga po, dito sinasabi niya, ang mga apostol noon, kasama ng ating Panginoong Hesus noon. No? Pero pagkatapos ng pag-akyat ng ating Panginoong Hesukristo, yan po, dumating ang banal na Espiritu. Para lang maintindihan po natin, no? Upang manatili sa atin. Kaya nga po, itong banal na Espiritu na siya ngayon ay nangungusap sa atin.
Gaya po ng sinasabi ng ating Panginoong Hesus, no? Sa John 14 verse 17. Siya ay nananahan sa inyo at napa sa inyo. Yan po sabi ng Panginoong Hesukristo. Ito po ang pagbabago. Mula sa kasama papunta sa nananahan. No? Sila nakasama nila ang Panginoong Hesukristo hanggang sa nanahan sa kanila mismo ang banal na Espiritu. Sabi ka, kahit kasama nila yung Panginoong Hesukristo, naguguluhan pa rin sila eh. Tama po ba? Pero nung nanahan na sa kanila ang banal na Espiritu, doon na nila naunawaan. At doon, nagkaroon ng ikalawang bahagi. Ano po yon? Yan po yung kapangyarihan. Yan po ang ibinigay ng ating Panginoong Hesukristo. Hindi lang talino, hindi lang kagalakan, kundi kapangyarihan at kakayahan. Ano po yon? Kakayahang umunawa ng salita ng Diyos, kakayahang magtiis sa pagsubok, kakayahang magmahal sa kapwa, at kakayahang magsalita ng katotohanan ng may tapang at linaw. Yan po ang kapangyarihan ng banal na Espiritu. Okay, paano naman po ito nakukonek sa buhay natin? Sabi nga, yan yung walk. Diba? You need to walk in faith, walk in spirit, and walk in truth. Kung ikaw ay naglalakad sa pananampalataya, kung ikaw ay naglalakad sa Espiritu nagmumula sa banal na Espiritu, kung ikaw ay naglalakad sa Espiritu ng katotohanan, ikaw yun. Dahil una, sa ating pananampalataya, ang kapangyarihan ay gumagana sa pamamagitan ng pananampalataya. If you have faith. Hindi ito gumagana sa pagdududa. Tandaan natin. Hindi ito gumagana sa takot. Kapag naniniwala ka sa pangako ng Diyos, iyon ang daan ng pagkilos ng banal na Espiritu. At nabanggit na rin natin yung banal na Espiritu. Walk in Spirit. Kung meron kang pananampalataya, then walk in Spirit. Dahil ang lakas na ito ay hindi laman o dugo. Hindi ito galing sa damdamin o emosyon lang. Ito ay espiritual. Kaya kapag namumuhay tayo ayon sa Espiritu at hindi sa laman, doon lumalabas ang tunay na kapangyarihan. Yan yung sinasabi nating fruit of the Spirit. Nakikita yan sa buhay natin, ang bunga ng Espiritu. At dahil dyan, makikita na natin ang paglakad sa katotohanan. Walk in truth. Again, walk in faith, walk in spirit, at ngayon, sa uli, walk in truth. Ito po yung kapangyarihan ng banal na Espiritu. At ito po'y laging kasama ang katotohanan. Hindi po niya ituturo ang mali. Kaya nga ang wrong is wrong. There's no white lies. At ang kapangyarihan po ng ating Panginoon ay laging sumusuporta at nagpapatotoo sa ating Panginoong Hesus at sa salita ng ating Panginoon Diyos. Gaya po nasabi ng John 16 verse 13, kapag dumating siya, sabi niya doon, ang Espiritu ng katotohanan, aakayin niya kayo sa lahat ng katotohanan. Kaya nga po dyan ini-expose ng Panginoon sa buhay natin. Kaya minsan, yung mga nagsasabi sa atin, no, hindi naman tayo mapagduda. Hindi naman tayo maging judgmental. Pero, sabi nga, use your discernment. Totoo ba yung sinasabi ng taong ito? Maaaring minsan, ang ganda ng kanyang pananalita. Pero, alam niyo, may mga taong kayang gumawa ng mga bagay na ganyan. Kayang magbigay ng magandang pananalita, pero hindi nila kayang gawin. Why? Kasi nananahan lamang sila sa kanilang emosyon, hindi sa kung anong sinasabi ng Espiritu sa buhay nila. Minsan, iniisip po natin ang pagiging Kristiyano ay puro hirap at sariling disiplina lang. Mali po. Dahil ang tunay na Kristyanismo ay buhay na pinatatakbo po ng kapangyarihan ng Diyos. Ang buhay ng pagsunod
Dahil ang iyong pagbabago o ang ating pagbabago, ang ating kabanalan at ang ating kakayahang maglingkod, lahat po ito ay bunga ng gawa ng banal na Espiritu. Hindi natin yan kayang gawin sa sarili lamang natin. Kundi po yan ay dahil sa banal na Espiritu. Kaya nga, may hamon po dyan eh. Huwag po nating patayin o pigilan ng Espiritu. Hayaan lang natin siya na maghari at kumilos sa ating mga buhay. Pastor, pinakita akong ganito. Hayaan mo lang. Kasi bakit? May expose naman yan eh, kung totoo yan ay galing sa Panginoon o hindi. Pero kung sa palagi mo ay hindi tama, just pray for them. Why? Because makikita at makikita mo rin naman eh. Bakit? Kasi kung nananahan sa iyo ang banal na Espiritu, ipakikita sa iyo ng banal na Espiritu. That's simple as that. Pero kung hindi, ipakikita rin sa iyo ng Panginoon. Ang mahalaga, nananahan sa iyo. Nananahan sa atin ang banal na Espiritu. At dyan yung magiging papasok yung ikalawang bahagi ng ating talata. Sabi niya doon, and you will be my witnesses. No? Sabi nga doon, to all people about Jesus Christ, both in Jerusalem and in all Judea and Samaria and even to the ends of the earth. Sabi nga ito, at kayo'y magiging mga saksi ko, sabi ng ating Panginoon Kristo, hanggang sa dulo ng lupa. Kaya nga ang buhay ba natin ngayon, ginagamit ba natin upang maging witness ng Panginoon? Ibinabahagi ba natin ang salita ng Panginoon Diyos sa buhay natin, sa pamilya natin, sa mga nasa paligid natin, at sa buong mundo? Ngayon, napaka-privilege po tayo, napakapalad po natin kasi may social media na kung sa atin, napag-aralan natin ang salita ng Panginoon Diyos, ngayon ibinabahagi natin sa pamilya natin, sa paligid natin, sa kapitbahay natin, sa buong mundo. Wow! Ito pala yung Acts 1 verse 8. Pastor, kukunti lang naman po umatin. So what? 2 o 3 may umaten, okay na yun. Kung dumami, praise God. Kung umunti, praise God pa rin. Bakit? Hindi ka na bubuhay para magkaroon ka ng audience na marami. Why? Your audience is our God. Di ba sabi, Pastor, kailangan ibahagi sa iba. Pero yung iba ayaw naman makinig. Yung iba matigas ang ulo. Wala na tayong magagawa doon. Pero gawin natin ito sa diwa ng pagmamahal at sa diwa na tayo ay tinawag ng Panginoon para ibahagi ito. Dahil yun ang katotohanan. Hindi po lahat ay pipiliin ang katotohanan. Kahit nga po sa loob ng church meron pa rin ho dyan talagang sabihin natin ay selective memory lang o selective obedience lang. Pinipili lang nila ang susundin nila at hindi nila susundin. Dahil kung nananahan sa iyong banal na Espiritu, makikita natin ang purpose at layunin natin. Dahil hindi po tayo binigyan ng kapangyarihan para sa sarili lang nating ginawa. Binigyan po tayo ng kapangyarihan para sa isang misyon. Ang pagiging saksi. At ito po ay resulta ng pagkakaroon ng banal na Espiritu. Ibig sabihin, kung ikaw ay nagiging saksi, ibig sabihin nananahan sa iyong banal na Espiritu. Hindi ho ba? Ibig sabihin, kung bakit hindi mo ito nagagawa, maaring kulang ka sa pagsunod ng Espiritu. Sabi ng Espiritu mo, mag-attend ka ng Bible study, basa ka ng Biblia, magbahagi ka ng salita ng Panginoon Diyos. Makikita mo yan Bakit? Pag inassign mo yan, ikaw muna ikaw manalangin, o ikaw ang magganito. Pastor, hindi po ako handa Tama? Ang church po ay hindi entertainment show. Hindi po cultural show. Hindi po sinihan.
Ang church po ay paghubog, pagtutuwid. Ang church ay hindi building, kundi samahan ng grupo kung paano tayo lalago sa Panginoon at magbabahagi ng kanyang salita. Ang church ay witness ng Panginoon. And how can you be a witness kung uupo, tatayo, lulundag, sisigaw ka lang? That is important. Magpuri ka sa Panginoon, tama yun. You need to praise and worship. Pero you have a mission. Ikaw at ako ay may mission. Ano po yun? Ipakalat, ipangalat. Ano pa ba yun? Spread the gospel. Ang kabutihan ng Panginoon Diyos, ang kaligtasan ng ating Panginoon Kristo, ang kanyang sakripisyo. Tandaan, hindi ka pwedeng mapuno ng Espiritu ng Diyos at manahimik lang. Gaya ng sinasabi ng mga alagad noon. Sila ay pinagbawalang magsalita. Hindi kami, sabi doon, diba? Acts 4 verse 20. Hindi kami maaring tumigil sa pagsasalita tungkol sa mga bagay na aming nakikita at naririnig. Ang pagbabawal sa kanilang salita ay dahil sa mga pumatay sa ating Panginoong Kristo, dahil sa mga persecutionists, gaya ni Saul, na ngayon ay si Pablo. Yan po ang misyon. At mismo doon sa binigyan ng misyon na yan, na bagong misyon niya, binago siya ng Panginoon. From persecutionist, ngayon siya naman ang nagpapakalat ng salita ng Panginoon Diyos. And that is how God do ang isang bagay na hindi kayang gawin ng tao. Alam po yun, ang baguhin ang puso ng isang tao. Hindi po natin yan kayang gawin bilang mga tao. Pero kaya ng Banal na Espiritu. Kung patuloy tayo magpapakalat ng salita ng Panginoon Diyos. Dahil ang pagiging saksi ay hindi lang pagtuturo ng doktrina. Ito po ay pagbabahagi ng iyong karanasan sa ating Panginoong Kristo. Siguro, diyan meron na tayong pag-uusapan. Pastor, hindi naman kasi ako nakapag-aral ng Bible School. Actually, hindi naman po kailangan eh. Ikaw ba'y binago ng Panginoong Kristo? Bakit hindi mo kayang ibahagi yon sa iba? Ano ba ang testimony ng buhay mo? Paano ka nakakilala sa Panginoon? Basta ka lang ba nakakilala, pero hindi na bago ang buhay mo? Ganun ka pa din? Parang sinabi mong ikaw ay naligo, pero hindi ka nagpalit ng damit. Pwede ba yun? Kaya nga po, ito po yung pagbabahagi ng iyong karanasan kay Kristo. Parang sinasabi natin, nakita mo, nakita mo ang Panginoon, narinig mo, naramdaman mo ang kabutihan at pagliligtas ng Diyos sa buhay mo. Yan po yun. Sa buhay natin. Narinig mo ba yan? Ibig sabihin, nakapakinig ka ba ng salita ng Panginoon Diyos? Nakita mo ba? Naramdaman mo ba? At ngayon, alam mo ba, naligtas ka na? Dahil tinanggap mo na ang Panginoon Kristo. Yan po yung sinasabi sa atin ng Panginoon. Kaya nga po, ang misyon sa atin ng Panginoon, sinabi niya po yung pagkakasunod-sunod doon, di ba? Mga lugar. Akala natin siguro ito ay maaring lugar lang doon. Kailangan mong pumunta sa Jerusalem. Hindi po. Ano po ba tinutukoy na Jerusalem? Ito po yung tahanan natin, pamilya natin, at ang mga pinakamalapit sa iyo sa buhay mo. Sino ba yung mga yan? Siguro naman meron ka niyan. At dapat magsimula ang patutuo sa kung saan ka nakatira at kung sino ang kasama mo araw-araw. Kaya nga po, sabi di ba, madaling makilala ang isang tao. Kausapin mo pamilya niyan kung sino siya. Madaling magsalita sa harap ng marami. Pero mahirap maging saksi sa loob ng sariling bahay dahil nakikita nila ang iyong kahinaan. Pero sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos, ikaw ay nagbabago.
at nagiging saksi rin sa kanila. Kaya ngayon pananampalataya mo, kung makikita mo yan, minsan hindi ka nila maiintindihan eh. Minsan, aawayin ka pa nila kasi dahil dyan sa pananampalataya mo. Parang hindi naman tama yung ginagawa mo. Pero mamamanga sila dahil kasama mo yung Diyos. Dahil sa pananampalataya mong yan, makikita nila ang kapangyarihan ng Diyos. Sumunod doon, Judea. Ito ang iyong komunidad. Ito yung iyong mga kaibigan. Ito yung iyong mga katrabaho. At ito yung iyong mga kakilala. Yung mga katanguan. Yan po yun. Dito sa San Pablo, no? Kahit na hindi mo naman talaga kilala, basta kilala mo na sa mukha, katanguan mo yan. No? Mga ganon. Di ba? Kilala mo yun? Hindi. Basta katanguan ko yan, kilala ko sa mukha. No? Yan ang Judea. Ang mga taong kasama mo sa lipunan. Yung mga lagi mo nakakasalubong. Tanong, nabahagi na mo ba sila ng salita ng Panginoon Diyos? Pagkakatanguan, siguradong hindi. Kasi katanguan mo lang eh. Pero, maaari mo rin sila mabahagi na kasi maaari may nakikita sa'yo. Kasi nga, sabi nga, we are walking Bible eh. Bakit po? Kasi nga, sa buhay natin ito, kung ano yung nakikita sa atin, kung paano tayo mamuhay, kung paano tayo kumilos, yan po yung binabasa nila sa atin. Mga kapitbahay natin. Yan po yun. At sumunod, sa Maria. Ito po yung kumakatawan sa mga taong iba sa atin. Sabi nga noon, galit ang mga Hudyo sa mga Samaritano. Iba ang lahi, iba ang paniniwala. Pero sinasabi na ating Panginoong Hesus, isama ninyo rin sila. Dahil ang Ebanghelyo ay para sa mga taong hindi natin kaanib, hindi natin kalahi, o sa mga taong itinuturing nating kaaway. Kung sa palagay natin ito yung mga taong yan, maaari yung kapitbahay mo na iba talaga ang pag-uugali, no? Yung mga sabihin natin no? Pero kasama rin po sila eh. Pero hindi mo talaga sila mapiplace. May mga kapitbahay din po talaga na ang hirap unawain, ang hirap ispilengin. Minsan nga, Kristiyano pa yan eh. No? Minsan parang sinasabi pa natin, parang talagang Kristiyano ba ito? Kaya, totoo ba ito? Parang hindi eh. Pero kailangan pa rin natin eh. Nasa pag tayo ay nakasama pa rin natin sila, kailangan pa rin po natin ibahagi ang salita ng Panginoon Diyos sa buhay ng mga taong ito. At ang pagmamahal na nagmumula sa Panginoon Diyos, bigyan natin sa kanila. Sabi nga, love the unlovable. Kaya nga po, yung pagmamahal niyan ay lumalampas sa hangganan. May mga kapitbahay niyan na para ba, alam niyo may kapitbahay ba kayo na hindi mo alam kung babatiin ka o hindi. Pag mga ganun yung mga kapitbahay ninyo, magabang ka lang. Pag bumati sa'yo, batiin mo rin. Pag hindi, wala kang magagawa. Ganun sila eh. Pero wag mo silang, sabi nga, papatulan. Yaan mo lang sila. Pag bumati sa'yo, batiin mo rin. Na may ngiti at pagmamahal. Pero huwag sasama yung loob mo pag hindi sila bumabati sa'yo. No. Huwag natin sasabihin, Kristiyano ka pa naman. Huwag mo pong babanggitin yun. No. Hayaan mo lang sila. Baka may mga pinagdadaanan lang. Kasi mas mahalaga po tayo ay nagmamahalan. At hayaan natin na lumagpas ang pagmamahal na ito sa ating buhay. Okay, kaya nga po doon, sabi nga doon ng ating talata din, hanggang sa dulo ng lupa. Ito po yung buong sanlibutan. At ang mission natin ay walang katapusan. Hanggat may taong hindi pa nakakakilala sa ating Panginoong Hesus. Kaya nga sa buhay natin, sa bawat yugto ng buhay natin, kung saan man tayo mapapunta, no, ibahagi natin ang salita ng Panginoong Diyos. No, minsan talagang yan eh. Yan ang buhay natin eh. Kaya nga po, yun pong aming negosyo as construction ay ako po yung natutuwa din dyan. Kahit na minsan talagang dumaranas kami ng
talagang puro sakripisyo, abono, o sabihin na natin, minsan nalugi ka man sa salapi, pero at least nanalo ka naman sa pagbabahagi ng salita ng Panginoon Diyos. Yan po yung kagandahan sa amin. Kasi pag napunta ka sa isang lugar, nagpa-quote sa'yo, at least nakapagbahagi ka ng salita ng Panginoon Diyos. Kaya nga po kami, sa ECMS, talagang pag kami nagpa-quote sa amin, we will maximize the opportunity to share the gospel. At katulad din ng ating pinag-aaralan. Kasi bakit po, lagi ko rin po sinasabi sa kanila, ako hindi umaasa na kami ay may bibigay nyo sa amin yung project. At least, excuse me po ulit, nakapagbahagi ako ng salita ng Panginoon Diyos. Why? Kasi, ang mission natin minsan ganun At sabi nga po, mahirap na ihalo natin kalimitan na minsan sasabihin na, sinasabi mong pastor ka o babahagi ka para makuha mo yung project. No? Kaya sinasabi ko po sa kanila, you're free to, sige lang, go lang. No? Pero ang mahalaga, na ibahagi ko yung salita ng Panginoon Diyos at maaring mapapaka sa amin ng project o maaring hindi. No? At for the grace of God, sa biyaya po ng Panginoon, napakabuti po ng Panginoon Diyos dahil hindi po niya kami pinababayan. At kalimitan, sa mga kliyente po namin ay dating mga hindi mananampalataya. At yung mga nagpa-quote sa amin ng mananampalataya, parang siguro 10% lang po nun ang talaga nagpagawa sa amin. And that is good pa rin, Kasi nga po, bakit? Wala naman po bad sa Panginoon Kasi nga, if gagamitin natin ang bahaging ito sa buhay natin, magsisilbi ito at magbibigay sa atin ng lakas, Kaya nga po sa ating paglalakad, ang pagiging saksi ay nangangailangan po sa buhay natin yan. Na tayo patuloy na ayusin ang ating Panginoon. Kaya nga po sa ating pong pagkaunawa sa ating paksa ngayon, ang kapangyarihan po ay para sa paggawa, hindi lang para sa pakiramdam. Lagi po natin yung tatandaan. Madalas po nating hinahanap ang kapangyarihan ng Diyos bilang damdamin lang. Yung gusto lang natin maging emotional tayo. Kaya po maraming mga emotional preacher na nakabase lang doon. Again, hindi ho yan totally masama kasi part of the spirit yan. Pero tanong lang po natin, minsan nagiging emotional lang tayo pero hindi tayo nagiging spiritual. Bagamat bahagi iyon, ang pangunahing layunin po ay ang kapangyarihan, ay maging saksi po tayo. Nagiging saksi ba tayo sa mga taong ito? Kasi parang ang dali natin baguhin yung ang ating mood, ang ating pero tanong, sa buhay ba natin ito, magiging witness ba tayo sa mga taong ito? Maaring, explosive yung pastor na yan Pero sige nga, imbestigahan natin. Kasi tandaan po natin, ang mga tao sa paligid natin, hindi ho yan yung iba po dyan, hindi ordinaryong tao. Yung iba ho dyan, marunong mag-imbestiga. Ibig sabihin, may kakayahan pong mag-imbestiga ang ibang tao po dyan. Kaya nga po ang tunay at patunay na puno na tayo po ay napupuno ng banal na espiritu ay hindi kung gaano tayo kagalak, kundi kung gaano at kung paano tayo namumuhay at kung paano natin ibinabahagi ang ating Panginoong Hesus sa ating buhay. Sabi ang kapangyarihan ay nagbibigay ng lakas para magbago at maglingkod. Ikalawa, wala pong retirement sa mission. Matanda na ako, bata pa ako, wala pong retirement. Dahil hanggang ngayon, kayo nakakilala sa Panginoon, hanggang nakakapakinig ka ng salita ng Panginoon Diyos, ang utos ay nananatili. Wala pang tapos na. Wala po yung tapos. Sabihin natin, tapos na. Hanggat hindi pa nakakarating ang Ebanghelyo sa lahat ng tao, at dahil ang kapangyarihan ng banal na Espiritu ay nananatili pa rin, aktibo pa rin ang Diyos sa pamamagitan natin. Kaya nga ang ating edad, estado sa buhay o kakayahan ay hindi hadlang. Ang kailangan lang po natin ang ating, sabi nga ay, pagpayag natin na gamitin tayo ng Diyos. Ikaw ba, pumapayag na gamitin ka ng Panginoon Diyos? Kung ikaw ay pumapayag, pwede you can comment. Ako po ay pumapayag na gamitin ng Panginoon Diyos. You can comment below.
kung nakarating ka sa bahaging ito, no? Pwede mong sabihin, ako po ay pumapayag na gamitin ng Panginoon Diyos. Ang buhay kong ito, ang isip kong ito, ang aking pananalitang ito, pumapayag ako. Simple as that, pumapayag ako na gamitin ng Diyos. Comment natin. Ikatlo, ang paglalakad ay, sabi nga ay pakikipagtulungan. Sinasabi nating walk in spirit, ibig sabihin, nakikipagtulungan tayo sa banal na espiritu. Hindi niya tayo pipilitin, no? Sabi nga, nagbibigay siya ng kapangyarihan, pero tayo ang pipili kung gagamitin ba natin ito. Ito po ang relasyon. Siya po ang nagbibigay ng lakas, tayo ang kumikilos. Siya ang nagtuturo, tayo ang sumusunod. Ito ang balansing paglakad ayon sa pananampalataya at katotohanan. At tayo, ikaapat, tandaan po na tayo bilang mga saksi, dapat nabubuhay po tayo sa katotohanan. Hindi ka pwede maging mabuting saksi kung ang buhay mo ay salungat sa iyong sinasabi. Ang kapangyarihan ng banal na espiritu ay tumutulong din sa atin na mamuhay ng banal, matuwid at ayon sa katotohanan. Ang ating buhay, ang pinakamahusay na komentaryo sa ating sinasalita o sinasabi. Kapag nakikita ng iba ang pagbabago sa atin dahil sa ating Panginoong Jesucristo, mas madali nating tatanggapin ang mensahe ng Diyos. Mga kapatid, sa aking pagtatapos, no, ang Acts chapter 1 verse 8 ay malinaw ang mensahe. Ang regalo ay kapangyarihan at ang layunin ay maging saksi. Hindi tayo iniwan ng ating Panginoong Hesus na walang kakayahan. Ipinangako niya ito sa atin at ibinigay ang banal na espiritu upang maging lakas, gabay, at maging katuwang natin. At ang ating tungkulin ay tanggapin ito. Lumakad tayo ng naaayon sa salita ng Panginoon Diyos. At ibahagi po natin ito. Ibahagi po natin ating Panginoong Hesus kung nasaan man tayo. Ngayong araw na ito, maaaring meron tayong mga lakad. Kaya ba nating ibahagi ang ating Panginoong Hesus? Sa simple, manalangin muna tayo bago umalis. No? Parang ganon. No? Kung tayo nagsasama-sama, panalangin muna natin ang ating pagkain. Kaya ibahagi natin yung buhay natin. Sabi nga, ang pagbabahagi ng salita ng Panginoon Diyos ay hindi komplikado. Nasaan man tayo. Sa iyong bahay, trabaho, komunidad, at sa lahat ng mga kausap natin. Tandaan po natin sa ating pag-aaral nito, filled with power, sent with purpose. Puno ng kapangyarihan, ipinadala ng may layunin. Kaya nga po, sa aking pagtatapos, meron akong iiwan ng 3 hakbang. Humingi, maniwala at gumalaw. Humingi, ipanalangin, ang hayaan mo ang banal na espiritu ang mamuno at kumilos sa iyong puso at sa iyong isip. Maniwala na sa iyo na ang kapangyarihan dahil nasa iyo na ang Diyos at gumalaw o kumilos. Simulan mo maging saksi sa pamamagitan ng iyong mabuting gawa at salitang puno ng biyaya. Huwag matakot. Kasama natin ang banal na espiritu. Ayon sa lakas at hindi dahil sa ating sariling galing, kundi dahil sa galing ng ating Panginoon Diyos na siyang nananahan sa bawat isa sa atin. Gamitin natin ito para sa kanyang kapurihan at kaluwalhatian. God bless everyone. No? Let's all walk by faith in spirit and truth. And see you again next Monday. Ano? Yan, sa susunod na Lunes. Dahil bukas, araw ng linggo, araw po ng pagsamba natin sa ating mga kinabibilangang iglesia. Nawa tayo po ay napagpala ng Panginoon at purihin ang ating Panginoon Diyos. At ngayon tayo naman po ay dadako sa ating mga kapatid online. Yan, at mukhang hindi nila napakinggan yung aking sinabi. Wala nag-comment, no? Pero mamaya baka naman merong mag-comment yan, no? Kahit na hindi na live, no? Anyway, so ngayon po, nais kong batiin, no? Yan, bagamat hindi ko po kasama ngayon ang aking wife, pero kasama ko siya dito sa online, no? Nanonood siya sa kwarto namin, no? Yan, yan, pinabati ko ang aking asawa, yan, sa wedding, yan.
na yan, hindi pa po natin makakasama at medyo injured pa po siya, no? Recovering pa po from surgery, no? Sa mga hindi po nakakaalam. Yan, at purihin ng Diyos sa iyong buhay. At yan, kasama rin po natin si Brother Rafael Preyo at ang Preyo family mula po dyan sa Barangay San Ignacio. Isang mapagpalang umaga po sa inyo dyan. At sinundan po yan ang ating kapatid ni Sister Babes Rianzares. Ano ho? Yan, kasama rin natin at pagbati rin natin sa ating mga kapatid dyan sa Bulacan, no? Sa Santa Maria. Yan, at tungo naman tayo sa Villa Escudero. Kasama po natin ang Patual family yan sa pangunguna ni Nay Winnie Patual. At sinundan po yan ang ating kapatid mula po sa Barangay Santo Niño. Yan, kasama rin po natin si Nanay Josephine Maranan. At sinundan din po yan ang ating kapatid mula dito sa Santo Angel na si Sister Manilyn Mendoza at pagbati natin sa Mendoza family. At kasama rin natin again from Pila Laguna, no, ang mula po sa Teloric Church, no. Diyan kasama po natin si Sister Alma Valenzuela Tatel. Yan, at yan, from Santa Rosa, Laguna, kasama rin natin ang aking kapatid, si Caroline Mercado. At pagbati ko dyan sa lahat ng aking pamangkin dyan, no? At syempre, binabati ko rin ang aking anak na si Kyle, no? At yan. At kasama rin natin dito from San Pablo City, kasama natin si ang Rodriguez family, yan, sa pangunguna ni Brother Greg Rodriguez, isang mapagpalang umaga. At kasama rin po natin from Pampanga, yan, ating kapatid si Honey Dipog, yan, si Cindy Mercado, no? Yan, hindi ko alam kung bakit Honey Dipog, yan. At syempre ngayon, bagamat kasama natin dito sa bahay, yan, kasama rin natin nanonood ang aking nanay dito sa kanilang kwarto, yan, Corazon Getgano Mercado, yan, kasama po natin. At from Bulacan, Chao, kasama po natin yan, si Kuya Chris Artillaga. Magbati natin sa buong Artillaga family. Yan, at sino pa? From Dolores Quezon, kasama rin po natin si Tatay Victor Dalangin. Pagbati natin. From Liliw Laguna, kasama din po natin si Nay Edna Arosena. From San Pablo, kasama natin ang JC Cares Aircon. Aking kapatid na ito si John Lester Carson. Pala umaga kapatid. Ako'y nagulat sa iyong kagwapuhan. Purihin ng Diyos yan. Ating kapatid sa iyan, no? Ating yan, si Brother John Lester. At binabati ko po ang Carson family. Yan. Purihin ng Diyos at patuloy magpuri sa Panginoon. No? Yan. At sino pa? Yan, from Candelaria, Quezon, kasama natin si Bernard Castillo Mandigma. Yan, from Kings Row, kasama po natin si Pastora Fe Andal Artillaga. Pagbati sa inyong buong pamilya. Yan, kasama rin po natin si from aking pinsan, no? Yan, aking pagbati ko rin sa aking mga kamag-anak dyan sa Cotabato City, Alamada, at saan mang sulok ng mundo. Yan. Pagbati kasama natin yan si Ate Judith Brigule, no? At pagbati natin sa buong Getgano family. Yan, purihin ng Diyos, no? At sino pa? Kasama rin po natin Ate Judith. Yan, kasama rin po natin si Paring Arthur at Kumaring Carmelino. Kasama po natin yan, no? At diyan sa Carmelite Road sa Concepcion, ano? At pagbati natin sa lahat dyan kay Kumaring Carmeline and kay Julene, kay Pao, at sa aming inaanak na si Janessa at si Tyrone. So, that's all mga kapatid. Purihin ang ating Panginoon Diyos. Naman tayo po inapagpala ng ating Panginoon. No? Mula po dito sa ating topic na Acts chapter 1 verse 8. No? Filled with power, sent with purpose. At ngayon tayo po magtatapos na. Tayo po ay manalangin. O manaming Diyos na makapangyarihan. Kami po ay nagpapasalamat sa iyong pagkilos sa aming buhay. Salamat po sa iyong salita na tunay, Panginoon, na nagmula lamang sa iyo. We acknowledge, Lord, na ang salitang ito ay nagmula sa iyo at patuloy na magbago sa aming buhay at patuloy, Panginoon, na turuan mo kami, Panginoon, upang ang iyong pagkilos, ang iyong
patuloy na paggabay sa amin ang siya lamang, Panginoon, ang aming maranasan. Salamat, Panginoon, sa iyong salita na pinagkaloob sa bawat isa sa amin at nawa ito ay magbago ng aming isipan at puso. At patuloy namin idinadalangin ang patuloy na kalakasan na nagmumula sa iyo, Lord, sa anumang sitwasyon na meron kami, sakit, karamdaman, o mga pinagdadaanan, Lord, problema sa buhay. Lord, ikaw po ang aming Diyos na siyang kikilos sa aming buhay at magbibigay ng lakas, patnubay at gabay at patuloy na pagpuprovide sa lahat ng aming pangailangan. Kaya Panginoon, sa iyo po kami nagpupuri, nagpapasalamat at ikaw lamang po aming sinasamba. Salamat sa oras at araw na ito. Naniniwala po kami, Panginoon, na hindi mo kami iwan at pababayaan. At ikaw, Panginoon, ang Diyos na magbibigay sa amin ng diwa, Panginoon, ng pagmamahal. At ang diwa, Panginoon, upang ang pagkilos namin ay magbigay ng lakas at patnubay sa lahat ng aming iniisip, ginagawa at sinasabi. Sa yugtong ito, kami po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa tanging pangalan ng Diyos Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. Again, O Lord, we thank and praise you, and this we pray in Jesus' name. Amen and amen. Mga kapatid, let us shout the shout of victory. Christ has died. Christ has risen. Christ will come again, and together we are for Christ. Again, God's morning, everyone. Oh, umabol si Nay Remy Alinea. Sa mapagpalang umaga, Nay Remy. Parang baka hindi ko lang nakita kanina, pero yan, kasama po natin Nay Remy Alinea from Dolores, Quezon. At yan, sa mapagpalang umaga sa inyo. Again, signing up. God's morning, everyone.